Laparins Kapadyak, ito na nga po pala yung isang kalapati natin na anak po ni Greater saka ni Pepperman. Tingnan niyo po yung mata niya. Ayan. Ayan. Ito po ay April 10, 2024. Ngayon po ay March 4, 2025. So, ibig sabihin, bali tama ba? Sa next month, 1 year na po siya. So ngayon ay 11 months pa lang po siya. Mag-11 months pa lang po siya sa March 10. Ito po, puti po yan. Ayan. Buong kulay puti po ito mga kalapatids kapadyak. At syempre kamanok na rin. Samahan na natin iba't ibang klaseng hayop. Ayan o. Diba? Ang ganda po niyan. Pure white po yan. Ayan o. Tingnan nyo. Yung mata niya o. Ayan o. Iba yung kulay ng mata niya o. Bali napapalibutan ng kulay orange ba yan o. Kulay orange. Tapos itim na itim yung mata. Pareho lang din sa kabilaan niya. Ayan o. Ayos. Good day mga kalapatids kapadyak. Welcome to my channel, Greater S. Tonglog. Please like, share, and subscribe. At mas maganda po kung magko-comment kayo. Siyempre, samahan na rin po natin ang mga alagang manok at iba't ibang klaseng hayop. Dahil po dito sa gagawin po nating video for today, March 4, 2025, mga kalapatids kapadyak. At siyempre, kamanok na rin. Samahan na natin iba't ibang klaseng hayop. Ang pinaka-content natin for today, March 4, 2025, bibigyan ka lang kayo ng dagdag kaalaman sa pag-aalaga ng mga iba't ibang klaseng hayop tulad ng kalapate, lovebirds, manok, aso. Dito po sa vlog na to, makakakuha kayo ng idea o mas madadagdagan po inyong mga idea sa pag-aalaga ng mga iba't ibang klase ng hayop. Okay, simulan na po natin. Dito po sa aking mga alagang kalapate, lovebirds, iba't ibang klase ng lovebirds, manok, siyempre may aso na rin po tayo. Dito po sa aking vlog, simulat sa pool kasi ang vlog ko ay sinimulan natin noong February 2022. So ngayon po ay March 4, 2025 na po. Bali nung nagsimula po tayo, meron po tayo dun sa vlog natin na bukod po sa ating pag-aalaga ng ating mga kalapate, at syempre nagpapadyak din po tayo. So sa ngayon po kasi medyo hindi tayo nakakapagpadyak dahil medyo busy tayo sa trabaho natin, may ibang trabaho rin po tayo. So sa mga susunod ko po na vlog, baka makapagpadyak na po tayo. Katulad po ng mga pinuntahan natin ng mga nakaraang taon. Nakapunta tayo sa Cabiang Tunnel, sa Tagaytay, sa Bukawi, Bulacan, at sa mga event na pinupuntahan natin. Kung yung mga subscribers ko, mga naunang subscribers ko, kung napanood nyo yung mga unang vlog ko simula hanggang ngayon, malalaman nyo na yung sinasabi ko, meron tayong ginagawa na pagpapadyak din natin. So kukwento ko lang din dito sa inyo yung natutunan ko sa pag-aalaga ng mga kalapate. Kasi sa pag-aalaga natin ng mga kalapate, ang mga kalapate natin dapat meron silang mga maayos na kulungan. Tulad nito, yan, meron silang layer cage. Yan, tulad niyan. Tapos meron sila ditong sinasabi na pasukan. Yan, pasukan ng kalapate. At katulad nito na pinapaliguan din natin, kailangan natin paliguan yung ating mga kalapatids. Siyempre yung mga alaga nating manok, dapat nilalabas din natin. Hindi lang dun pwedeng lagi na nakakulong sa kulungan nila tulad nun, kulungan na yon. So dapat dito nilalabasin natin para naaarawan din sila. Sabi ko nga na dapat ganun ginagawa sa mga alaga nating kalapati. So syempre yung mga ibon din natin, lovebirds, tulad ng nasa likod ko. Itong nasa likod ko, ano to ayun, takot na lumabas.
Pero mga African lovebirds to, tulad na dito sa kabila, yan, lumalabas na siya. Oh. African lovebirds po ito, mga kalapad-kapadya. Siyempre, kamanok na yan, ayun, ayaw lang lumabas. Yan. So, dapat mayroon din silang maayos na kulungan. Para kung nag-breed kayo ng gusto nyo mag-breed ng African lovebirds, so siguraduhin po ninyo na kailangan siya ay lalaki at babae. Kasi po, kapag hindi nyo po na sure na lalaki at babae, mangyayari niyan, mag-iitlog yan kung parehong babae. Makikita nyo mag-iitlog yan, pero kung pareho pong lalaki yan, hindi nyo po makikita mag-iitlog yan. Pero kapag nag-itlog po siya ng sobra po sa 6, kunyari, 6 tapos naging 12. Ibig po sabihin yan, sa mga lovebirds, parang parakit na rin, basta po lahat ng klase ng lovebirds, kapag sumobra po sa tamang itlog, pag-iitlog nila, pareho po babae yun. Kaya dapat po, sa mga bibili ng mga lovebirds tulad ng parakeet, African lovebirds, o iba't ibang klase ng lovebirds, siguraduhin niyo po na yung pagpaparisin nyo ay isang male at isang female. So, mabalik po tayo sa ating mga kalapatits. So, sabi ko nga kanina na dapat pinapaliguan din natin yung ating mga kalapate para matanggal po yung mga anik-anik o yung mga maliliit na pumapasok sa mga balabalahibo nila para hindi rin sila magkakasakit. Kasi yun ang simulan ng pagkakasakit ng mga alaga nating kalapate. Yun nga, dapat ang mga kalapate, sabi ko nga, pinapaliguan. So, dapat naka-ready rin yung kanilang breeder cage. Pa nagbe-breed kayo ng kalapate, meron silang breeder cage tulad ng mga ganito. Yan. Yan. Diyan malalaman nyo kung nag-iitlog na yung kalapate o hindi. Dahil dito, makikita nyo rito, ang kalapate dapat pag babae, nag-iitlog na yan kapag pumunta na dyan sa paitlogan nila. Yan. Tulad yan. Wala pa sigurong itlog yan, ang ganyan, lalaki at babae yan, pinagpaparis-paris. Yan. Ganyan po ang ng breeder cage natin, so dapat medyo maluwag ng konti, hindi po siya masikip. Bukod dun sa meron dapat yung ating mga alagang kalapate na breeder cage na sarili lang kulungan pag pinagpaparis natin sila. So may paitlogan nga dapat. So dapat siguraduhin po rin natin na male or female yung ating alagang kalapate. Male or female yung ating alagang kalapate. Diba? Tapos mapunta naman po tayo sa alaga nating aso tulad po nito ni Mochi. Dapat din po ito, kung nag-aalaga tayo ng kalapate, dapat kumpleto rin po sa rehoming, sa injection, para naman maging maingat din po sila doon sa nag-aalaga. Ito, makulit tong aso na to. Yan, ngayon lang po pagka sa akin to, ibaba ko muna. Hindi pa yata nakaligo to. Ayan. Yan. Yun, mabalik tayo sa ating mga alagang kalapate. Kapag ka nag-itlog na siya, ang itlog po ng ating mga kalapate ay lagi lang pong dalawa. Dalawa lang po lagi ang itlog ng ating mga kalapatids. Kasi kapag ang itlog ng kalapate natin ay naging 4, katulad nga na sinabi ko kanina sa mga lovebirds natin, so sobra po yun. Ibig sabihin po, yung ating alagang kalapate, kapag 4 ang nilabas na itlog, ay pareho po silang babae. So, kaya dapat siguraduhin po natin na bago natin pagparisin, siguraduhin natin yung pagpaparisin natin ay isang lalaki, male, at isang babae or hen, or female, cock and hen dapat ang kalapatids natin. So, kung gusto nyo naman malaman kung paano malaman kung lalaki o babae ang isang kalapate, doon sa mga nauna ko pong video, meron po akong ipinakita doon na napatunayan ko naman na lalaki at babae yung aking pinagpapares. Ganon din po doon sa ating mga African lovebirds na pinakita ko rin doon sa mga nauna ko rin video. Meron din po ako nung video doon na kung papanoorin nyo, makikita nyo ron kung gusto nyo malaman kung lalaki o babae ang isang African lovebird. Pero ang pinakamadali po sa lahat, dun sa mga parakeets. Kasi po dun sa mga parakeets, basta makita nyo lang yung kulay ng ilong, malalaman nyo na kagad kung babae o lalaki. Nandun din po yan sa ibang video ko. Pero bigyan ko na kayo ng idea dun sa mga alaga kong parakeets. Kapag ka ang ilong ng parakeets
na lovebirds ay kulay puti, ibig sabihin po nun ay babae. Kapag kulay blue na parang violet, yun po ay lalaki. Yun, maganda na po kadali dun sa parakeets para mag-gender kayo. Sa kalapate, medyo mahirap. Marami kasing mamaraan. Pero dun sa mga video ko, kung mapapanood nyo, madali lang din malaman. Ito talagang pinakamahirap sa lahat, yung African lovebirds. Kasi yung iba dyan, pinapa-gender pa talaga nila. Pupunta pa sila sa mga nag-aalaga talaga ng African lovebirds na kinukuha na ng dugo yun doon sa may paa. Sa paa kinukuha ng dugo, tapos ako paano ginagawa doon para malaman kung male or female ang pag-gender neto. Dito kasi tsambahan, meron din akong ginawa dito. So natsambahan naman natin. Kasi nga meron yung bigyan ko kayo ng idea doon sa mga African lovebirds, yung pag malapad ng ulo, pag maliit doon, malalaman kung lalaki o babae. Pero kung ang inyong nabiling African lovebirds o mga lovebirds na kakaiba, siguraduhin nyo ng pa-gender nyo na yung kukuha na sila ng dugo sila para hindi naman kayo, kung talaga mag-breed kayo, hindi na kayo mahirapan magkamali ng bili kasi baka mamaya parehong lalaki, parehong babae. Sayang yung bili nyo kung kayo mag-breed. Babalik po tayo sa ating pag-aalaga ng kalapate. Sa mga kalapate po, madali lang naman po mag-alaga ng kalapate. Kung hindi mo siya ilalaro, katulad ng mga napapanood sa YouTube o dun sa mga naglalaro sa kalapate, yung mga nananalo, nilalaban, sumasali sa club. Kasi kapag di nyo naman po sinali sa club, madali lang po yan. Ang kalapate po, kung medyo malaki kulungan mo, maglagay ka lang ng planggana na may tubig, maliligo na po ng pusa yan. Pag hindi nyo po siya ilalaban ilalaro, tapos pag nag-breed naman po kayo, basta sigurado kayong babae at lalaki pinagsama nyo, mag-iitlog po yan ng matik yan. Tsaka pakakainin nyo lang, hindi naman po masyadong mahirap mag-alaga yan. Pero kapag ito po ay ilalaro nyo, so syempre kailangan nyo sumali sa isang club, club ng mga kalapate para makasali kayo. So bukod ron, syempre ang pagkasali ka sa club, ilalaro mo. Syempre ang unang-unang mong isipin, manalo ka at magkaroon ka ng premyo. So yun, medyo magastos po yun doon. Pero kung ikaw gusto mo lang parang libangan, yun lang, ipo-force bat mo siya. Yun nga sinasabi ko, ipo-force bat mo siya pag ilalaro mo. Pero ito yung libangan, meron kang kulungan. Lagyan mo nga ng isang planggana ng tubig, maliligo na yun, kakakainin mo, okay na yun. Tapos kailangan pa ng vitamins. Tulad nito, dito may mga vitamins tayo sa ating mga kalapati na dito sa box na to. Tapos itong sa kalendaryo ko, pakita ko sa inyo kung gusto nyo talaga maglaro. Pipiliin nyo ito. Ito, kung nakikita nyo, sa Kalapatids yan Ayan, sa Kampiyon. Imported, makabago sigurado. Yung pinopromote ko rin naman yan sila. Ayan yung Kampiyon, Imported, makabago sigurado. So yan, tulad niya, may mga vitamin sila sa kagamot sa mga Kalapatids. Yan, sa kanila galing to yung kalendaryo na to. Yun nga. Tapos, ano naman po tayo dun sa mga manok. Sa mga manok naman po, kung ilalaban nyo, neto mayroon tayo uniforme. Yan. May mga gamot din po yan. Kung ilalaro nyo, yung mga talagang sasabong sa mga manok. Pero alaga lang, gusto nyo lang magkaroon ng itlog, makuha nyo minsan, lutuin nyo, o kaya ito yung mga sisiw, tapos ibenta nyo. So pag ibibenta nyo, medyo mahirap din yun kasi talagang alagaan nyo, kailangan may vitamins din po yun para hindi naman kasi agad magkasakit. Pero kung alaga lang, hindi nyo kailangan mag-alaga ng marami. Saka dapat, siyempre tulad nga ng mga kalapati, dapat may kulungan din na maayos. Kailangan paliliguan nyo rin para yung mga kuto-kuto mawala po yung mga kuto-kuto ng kalapati at manok, pati na sa lovebirds. Ganon din sa mga alaga nating hayop na aso at iba't iba pa. Okay? Mga kalapatids kapadyak, tapos na po ang ating video. Kung sinasabi sa aking video, walang ibang makapangyarihan sa lahat, kundi ang Diyos na nasa langit. Maraming salamat. God bless us all.